Lord, we thank you. We bless you, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, we thank you sa araw na ito, Lord, na ako na naman ang iyong ginamit, Panginoon Diyos, na magbigay ng iyong salita, Lord God. I don't have the capacity, O Lord, limited lamang, Panginoon, yung aking mga kalaman. But Lord, I pray that you give me the wisdom, the knowledge, and the understanding at yung mga revelation mo, Panginoon Diyos, it will refresh to me, Lord God. Use me, Lord, as your mouthpiece only, Lord God. Itago mo ako, Panginoon Diyos, sa iyong likuran na hindi, Lord, ang aking mga kailangan na makikita nila. Lord God, I humble myself to you, Lord God. Without you, I am nothing. Today, Lord God, as we celebrate Women's International Month, Panginoon, this day ay ginugunita namin, Lord, ang mga kababaihan sa aming buhay, Lord God. Naway mabless sila, Lord, sa preaching na itong salita, and it will give encouragement to them, O Lord God, kahit na hindi sa mga babae, but to each and every one of us, Lord God, that the character that we are going to talk this morning, Lord God, will give us that inspiration na kahit babae man ay meron palang magagawa, Panginoon Diyos. Kaya hallelujah, Lord God. We thank you, we bless you, we give you all this morning, O Lord God. Lord, I pray na buksan mo, Panginoon Diyos, ang aming mga isipan, Lord, yung aming spiritual ears, O Lord God, at aming puso, Lord, para pagbaba na yung salita, Panginoon Diyos, it will manifest in us, O Lord God, kung ano may mga message mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, we thank you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Praise God! Hallelujah! So there's a lot, ito na, hindi ko na patatagalin. There's a lot of biblical women in the Bible. Nung nabubuhay sila, meron ba tayong mga kakakilalang mga biblical women? Nandun sila Esther, di ba? Nandun sila Rebecca, na sila Sarah, sila Rachel. Ayan. Now the question, are women just women? Ang babae ay babae lang ba? Yan, babae ka lang. Mamaya, merong discrimination. No? Wag yan. Wag yan natin gawing leader kasi babae lang yan. Amen? May mga ganun tayo eh. So, or kaya ba ang babae, kaya ba ng babae na mag-lead? Ika nga, in the midst of chaos? Sa ating panahon ngayon, kahit na wala ng chaos, kaya pa rin ba ng mga babae na mag-lead? Amen. Hallelujah. Kasi kung nakikita natin sa mga ospital, chief nurse. Mukhang minsanan lang tayo makikita ng mga lalaking chief nurse. Usually, babae. So today, I would like to speak about one character in the Bible, and her name is Deborah. Yan, I don't know if you are familiar with her. Baka yung kakilala mo lang, Deborah, yung kapitbahay mong chismosa doon sa kuwan. Pero ito, hindi to chismosa si Deborah ang ating pag-iusapan this morning. We will know how God used women during the biblical times. So who is Deborah in Israel times? So if you have your Bibles, buksan po natin sa Judges chapter 4. Actually, the whole chapter of this chapter 4 ay patungkol ito kay Deborah. Pero masyadong mahaba, kaya we will just pick some verse kung saan natin i-highlight kung ano ang nangyari doon. Sabi dito sa Judges chapter 4 verse 4, Now, Deborah, a prophet, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. So, gaya ng sinabi ko, are we familiar of Deborah? Mukhang yan na nga ang sinasabi ko. Mukhang napalingon tayo doon sa kisame ulit. Nandiyan ba sa itaas ang sagot, coach? Mukhang wala akong nakikitang Deborah is. Ganito siya, ganyan. So, Deborah came during one of the dark ages of Israel's time. Trivia, did you know that she is the fourth judge? Pang-apat siya na judge. So kung hindi natin alam ang judge, hindi katulad sa atin ngayon na tagahatol bitay, tagahatol kulong. Hindi ganun ang judge dati. Meaning, a judge during that time is a leader and to rescue. Meaning, pag magulo na ang Israelites, kailangan ng mga Israelites ng magre-rescue sa kanila. Kasi gaya ng sinasabi ko, this is the dark times of Israel. God will send a judge. Ang daming judge na pinadala because during this era, the people of Israel are so corrupt.
Ngayon, nagpupuri kay Lord. After sagana ang buhay, nakalimot kay Lord, they do evil again. Then after that, hihingi na naman ng tulong, padala na naman si Lord. Then, wala na naman. It's a cycle that they go in the presence of God, then aalis naman. They go in the presence of God, aalis na naman. So ito, it's a cycle. This was after the death of Joshua. So backtrack tayo before Deborah. Sino ba ang mga judges? Yan. Para meron tayong idea. Mamaya, ngal-ngal ako ng ngal-ngal dito. Hindi namin kilala yung mga pinag-uusapan natin, Coach. There was this judge whose name is Othniel. Siya yung pinakaunang judge. There was peace in the land for 40 years. But after his death, the Israelites would go back again to their wicked ways. Then after Othniel, the second judge came, si Judge Ehud. He came. He killed 10,000 Moabites. There was peace in the land for 80 years. Grabe no, ang haba. 80 years. And after that, yun na naman, bumalik na naman ang Israelites. Nakalimot na naman kasi, sagana ang buhay. Then, na-share ko sa inyo si Shamgar. Yan, baka nakalimutan nyo. Fresh pa sa atin, no? Si Shamgar, maikli lang yun, isang verse lang doon eh. He rescued Israel, he killed 600 Philistines and saved Israel. So kung nakikita natin, it's a cycle. And again, Israelites did evil na naman. So again, another judge came and dito pumasok ngayon. Si Deborah. During the time, the Lord sold them, binenta sila ng Panginoon kasi matitigas ulo nila, in the hands of Jabin. Ayan. Konting storytelling na lang tayo. Ganyan sinasabi ko, mahaba talaga itong chapter. Konting storytelling. He is the king of Canaan. And he reigned in Hazar and oppressed Israelites for 20 years. So kung akalain mo, 20 years, mukhang mahaba na yun, ano? Na pang-o-oppress, pambubuli. So dito ngayon pumasok yung unang babaeng judge. So pinakaunang babaeng rescuer. Ika nga, tinawag siya ni Lord when women leaders are uncommon. Diba? Wala. I think wala. Kahit na i-rewind natin history, walang leader na women. Kung meron mang women, iba ang kanilang participation. Ginamit sila ni Lord pero iba ang participation. So, Deborah, she have this leadership na kahit ang mga lalaki sumusunod sa kanya. She is a wife, a prophet, and a mother of Israel. If we study her life, what kind of women leader was Deborah? Yan ang unang katanungan. And 3 things ulit ang isi-share ko sa inyo para madali nating maalala. Are we ready? Amen. If you are ready, type mo dyan sa ating comment section, I am ready. Amen. Tapos kung new ka sa ating subscriber, paki-type mo dyan, new NF. Yan, i-type mo dyan NF, meaning new friend. Hallelujah. Praise God. May pakulo, no? Hallelujah. Corny naman ni Coach. Hallelujah. So, una, what kind of women leader was Deborah? A woman who listens and gives sound judgment to people. This is yung unang character niya. What kind of women leader was Deborah? She is a woman who listens and gives sound judgment to people. Kaya sinasabi rito, now Deborah, a prophet, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. So verse 4 and so verse 5, she held a court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. Wow! So humihingi ng sound judgment ang mga Israelites sa kanya. Ang tanong, do we know someone sa ating panahon ngayon na nilalapitan natin, humihingi tayo ng
ng payo, ng sound judgment. May kakilala ka ba? Mukhang tahimik. Meron! Ang daming lumalapit kay Ate May. Ate May, ano ba gagawin ko dito? Ate May, ano ba to? Ate May, puro na lang Ate May. Nakakabingi na, pero kailangan eh. Hallelujah! So, na lumalapit sa kanya ang mga tao para humingi ng payo. Amen? At makinig siya, hindi lang yung mga tao, at magaling siguro makinig to si Deborah, ano? Kasi sa dami, all of Israelites lumalapit sa kanya. Amen? Can you imagine a palm of Deborah? Ano kaya yan, Coach? O ito na lang, puno ng dates. Sa madaling sabi, puno ng dates. So imaginein mo mga kapatid, si Deborah, under the palm of Deborah, yung puno ng dates, doon siya nagsasagawa ng kanyang counseling at listening sa mga tao. This is her trademark. Wala siya sa loob ng building, wala siya sa sasakyan o sa camello during that time kasi wala pang sasakyan. So, nakaupo siya sa palm tree, then the people would go to her. Can you imagine that? It's not her going to the people. Hindi siyang pumupunta sa tao, but the people are going to her to ask for sound judgment. So, grabe siguro ang listening ability nito, no? Ikaw nga, nakikinig ka lang nga sa iyong isang best friend na paulit-ulit yung problema, paulit-ulit. So, ano ang problema? Love life. Nako, alam niyang may asawa. Nagpapa-counsel pala. Anong gawin ko? Alam mo naman ang gagawin mo. Papa-counsel pa eh. Alam mo may asawa yan. Hindi talaga pwede. Dalaga ka. Gusto mo talaga eh. Papa-counsel ka pa kay coach. Simpleng sagot. Simpleng tanong lang eh. Amen! Hallelujah! So, kasi kailangan makinig sa bawat sumbong. Ito yung kailangan dito eh, ng mga tao sa kanya to give a sound judgment. At gaya ng sinabi ko kanina, she is also a prophet. Pag sinasabi mong prophet, meron tong gift kay Lord. Amen? And it means that she is really actively listening to God. Amen? That's why people are also listening to her. Are we following? So during that time when nobody can hear God speaking, dito lang nangungusap si Lord kay Deborah. Kasi sabi ko kanina, the people are so wicked. Amen? Hallelujah! So basahin natin. Now Deborah, a prophet, the wife of Lapidot, was leading Israel at that time. She was leading Israel, and imagine, 20 years na silang under sa kamay ng Canaanites. And here's Deborah leading. Grabe no, babae. Can we say leading? Amen. Meaning, she was bringing order in the midst of chaos. Meaning, God already sent someone to bring redemption to His people. Kasi nakikinig sa Kanya eh. Meaning again, God is what work sa buhay ni Deborah. Amen? Now, the question is, are you a good listener? As Christians, are we a good listener? Baka nagbubulong na si Lord, na, gaya nga ng sinasabi ko, alam mo na ang sagot sa tanong, paulit-ulit ka pa rin. Minsan ay sinasabi na pa natin, get behind me, Satan. Nire-review pa natin yung sagot na mismo ni Lord para sa bawat isa sa atin. According sa isang quote, ito ang sinasabi, listen not to respond and listen to understand. Ipalagay na lang natin na, okay, good, magaling kang makinig, but do you give sound judgment? Kasi baka mamaya, minsan bias tayo. Friend mo kasi, sige na, okay na yan. Sige, okay lang yan. Friend naman kita eh, kaya natin to. Okay. So, nakukurap yung judgment. So, kung ikaw ba yung tipong tao na nagtotolerate, amen? Or ikaw ba yung tipo na bias ka sa mga judgment mo, sa isang panig ka lang nakikinig, hindi mo pinapakinggan lahat ng mga subordinates mo kasi nga ako mudir dito, chief nurse to, chief mechanic to, chief merchandiser to. Walang pwedeng makakakuha dito. Di ba?
So, yun mga kapatid, dapat we listen not to respond, but we listen to understand the situation. Amen? Madali mabilis So number 2 na character ni Deborah na pwede nating ma-embrace as a woman. Number 2, she is a woman who acknowledged the commands of the Lord sharply. In verse 6, it says there, ano ang sinasabi? She sent for Barak, the son of Abinoam from Kadesh in Naphtali, and said to him, the Lord, the God of Israel, commands you, go, take with you 1,000 men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. She is like prophesying in that person named Barak. Amen? Sa mga hindi nakakakilala kay Barak, mamaya ipakilala ko siya sa inyo. So, the Lord, the God of Israel, commands you. Kinuman daw, sabi nagpro-prophesy si Deborah kay Barak no, na, go! Take with you 1,000 men. So, go, sabi ni Deborah sa kanya. Kung hindi nyo kilala si Barak, he is a commander-in-chief ng Israelites. Siya ang namumuno sa mga kawal ng mga Israelites. So dito, makikita natin na si Deborah and Barak, what we saw here is that Barak already knows the word. Maaring alam niya na ang sinasabi ni Lord sa kanya, pero kailangan niya ng confirmation. So, God's word was clear to him, but it was not just obeyed. Hindi niya muna sinunod kasi mamaya, gaya ng sinabi ko, baka hindi totoo, baka fake news. Ika nga. And Barak needs a person to push him to obey the word of God. So maybe, some of you already know what the Lord is telling you already. Alam nyo na kung ano ang dapat gawin. Ito yung sinasabi ko kanina na kung ano ang dapat mong pupuntahan. Pupunta na ba ako ng Canada? Pupunta na ba ako ng Europe? Pupunta na ba ako ng Amerika? May binubulong si Lord, babalik na ba ako ng Riyadh? O babalik na ba ako ng Pilipinas? Hallelujah! But you are hesitating. You are doubting sa word of God. So here, Deborah acknowledges the word of God sharply. Sabi niya kay Barak, go! Yan, nagising. Yan, sinasabi ko, parang sa'yo to today. Nanunod yan. Nagising Hallelujah. So maaring may sinasabi si Lord sa'yo, matagal na! Umawit ka na daw, sabi ni Lord. Pwede ka na mag-closing prayer dito sa harap, sabi ni Lord. So step by step, okay, we're going there, okay. But ito, dapat, wag tayo mag-hesitate, You listen. Amen? So the question is, palagi lang question, how are you responding to the commands of God for you? Binabaliwala mo ba? Tanong ulit, are you obeying the commands of God to you? Ino-obey mo ba? Do you acknowledge the word of God sharply in your life? Or baka nakarinig ka na, pero nagbingi-bingihan ka? Wala akong narinig. Walang binubulong si Lord. Merong mga ganon. And lastly, patapos na pala To acknowledge means to recognize the authority of God in your life. Yung pag in-acknowledge mo, ibig sabihin, hindi na ikaw ang nasusunod. Hindi na ikaw ang nasusunod sa buhay mo na, ako pa rin to Mamaya ka na Lord, ako pa rin to Amen. Kaya maraming mga plano si Lord sana sa buhay mo pero hindi mo sinunod. Nag-isarimin ka
Sana straight line lang, inabot ka ng 2 taon na, ay wag naman, abutin na ng 2 taon na yung kaso, coach. 1 taon na, okay na. Di ba, mamaya, 2 taon. Grabe naman yan, coach. Nagsarimin ka. Dapat sabi, kasi minsan may sinasabi pa si Lord sa iyo. May sinasabi pa si Lord sa iyo, hindi mo lang narinig kasi nagbibingi-bingihan ka eh. Kasi dati, sabi mo siguro, faithful na talaga ko, Lord, faithful na talaga. Nung dumating yung judge, tumulong sa iyo, nawala ka na naman sa passing. Kakanta-kanta ka doon, nabutan ka na 3:00 ng umaga. Ito sinasabi, wala akong pinaparingan. Wala akong pinaparingan. Pero yun nga sinasabi, may pinaparating pa si Lord sa iyo, kapatid. Kaya hindi ka pa pinapauwi ni Lord. Pag nakuha mo yun, praise God! Ibig sabihin, tapos na ang mission mo. Amen? Kaya nang sinasabi rito, marami tayo dati pero nawala sila. Kasi tapos na ang mission nila. Amen? They served their purpose already. And lastly, what kind of leader was Deborah? Bilis ko siya, mukhang 5 minutes lang tayo. Huwag kayo mag-alala mga kapatid. Malayo pa to. Akala nyo lang, patapos na tayo. A woman who leads leaders. Basahin natin. She is a woman who leads leaders. Paano kaya yun? Siya ang babaeng nangunguna sa mga nangunguna. Grabe ano? Can you imagine that? Meron ng leader, pero nagli-lead pa itong taon to lead the leaders. Hallelujah! In verse 7 and until 9, it says there, I will lead Sisera, the commander of Jabin's army. So ito, di ba si Jabin, he's the king. Amen? So here comes Sisera, ito yung commander-in-chief niya rin. With his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands. Barak said to her, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. Nakikita ba kayo ng leader na natatakot? Sabi, pag hindi ka sumama, coach, hindi ako sasama doon. Pag hindi ka tatayo doon sa ligo, hindi ako tatayo. Wag na. Pero ito yung utos ni Deborah eh. Di ba? Ito yung utos ni Deborah. I will lead Sisera, the commander of Jabin's army. Pero sabi ni Barak, walang problema yan. Pag pupunta ako. Pero kung wala ka, wag na. Kayo na lang bahala doon. Kaya niya. Ikaw naman ang nagli-lead ng mga Israelites, di ba? Pero itong sabi ni Deborah sa kanya, certainly, I will go with you. Said Deborah, wala rin patumpik-tumpik. Sige, sama na ako dyan. But because of the course you are taking, at dahil sa itong plano ng Lord, the honor will not be yours. Yun ang pinakamalaking For the Lord will deliver Sisera into the hands of a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. Grabe no? Kadesh. So ibig sabihin, sige, pag pumunta ka, ang parangal ay hindi mapupunta sa iyo. Kasi ang kalaban mo ay mahuhulog sa kamay ng isang babae. Woo! Hallelujah. Grabe Grabe si Lord kung paano ginagamit ang mga babae. May clue na ba tayo kung sinong babae ito? I know, nakalagay sa inyong isip, si Deborah yan? Mamaya, tingnan natin. Amen. So can you imagine isang lalaki, ito yung sinasabi niya. And in verse 9, ibig sabihin, sabi niya, how come na merong bakit dyan? Amen? Na every time na nakikidigma ang mga Israelites, usually, lalaki ang ginagamit, di ba? Usually, lalaki. In victory, lalaki. Di ba? Joshua, Moses, at marami pang iba. Amen? Ito na muna sa battle. But here, we can see women of God. Hallelujah. As we can see here, hindi siya yung leader na puro komando. Di ba, alam niyo ba yung leader na puro komando? Hoy, ikaw, hugas ka doon, ikaw, ganito. Sige, ikaw doon, punta ka doon.
But she is a leader na willing na sumama. Amen. Ito dapat yung mga leader. Kahit nasa churches, wag na puro kumando. Pero yung namumuno na pastor, hindi ayaw pumunta kung saan mayroong mag-evangelize. May street evangelization, hindi po mamakita. Amen. Hallelujah. So, gawin mo. Hindi siya ganun eh. But she is a leader na sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Woo, wow, hallelujah. Are we still following sa mga naka-online? Hallelujah. Hindi kanya iiwan sa ere. Ganitong klaseng a leader si Deborah. So here, the scripture is telling us that Barak recognizes now the leadership of Deborah. Kasi sabi niya, if you go, I will go eh. Diba? So meaning, ina-acknowledge niya. Hallelujah. That's why we should show dignity in every woman. Hallelujah. We should show respect in every woman. And Barak here knows that the one speaking to him is a woman of God. Hallelujah. So he honored her and say, will you go with me? Biglang lumambot yung boses ni Barak. Will you go with me? So they went to battle together. Hallelujah. So to make the long story short, what kind of leader itong Deborah? What kind of leader itong si Deborah na she leads leaders? Number one, letter A, kasi tapos na tayo sa 1, 2, 3 na yun eh. She leads with a courageous spirit. Amen? With all courage, sabi niya, sige, sasama ako. Yun ang maganda, no? Kasi kung ating tingnan, may magagawa ba talaga ang babae sa gitna ng digmaan? So during that time, siguro ang lalambot ng mga babae, no? Hindi kagaya ngayon, pati mga babae, mga maskulado na. Grabe. Nakita nyo sa YouTube, yung mga babae doon, mga weightlifter, mas malaki pang katawan sa mga lalaki. Pero I can only imagine kung ano yung mga babae during that time, mukhang Maria Clara masyado. But here, she shows courage. Yung spirit niya, grabe, very courageous. Amen? So ano pang makikita natin kay Deborah? She leads with a good strategy. Amen? Alam niya, nakinig siya kay Lord. Di ba? Kasi prophet siya eh. So kung ano yung na-prophesy sa kanya, sinabi niya. She began to prophesy, ito ang gawin niyo. Go with 10,000 men. Ito yung mga sinasabi ni Lord sa kanya. Gawin niyo ito. Merong strategy. Hindi yung pupunta lang ng gera, hindi handa, kulang sa tulog siguro yung mga kawal, di talo. Walang mga pananggalang, walang mga itak siguro. Di ba? Pero ito, she had a good strategy. Sabi niya, punta kayo sa bundok. Alam niyo na! Hallelujah! And lastly, she taps and mobilizes right people for the job. That's why they experience victory. Sino ang tinap niya? Si Barak. Yeah, pumunta si Barak sa kanya. And how did it happen that in a leadership of a woman? Grabe, no? Paano pa nangyari yun sa leadership ng isang babae? Amen? Maaring magtagumpay ang militar ng Panginoon. Hallelujah. Basahin natin in verse 14. Then Deborah said to Barak, go! This is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you? Nagtanong pa, no? May question mark pa. So Barak went down Mount Tabor with 10,000 men following him. Grabe, ano? Can you imagine a women saying, go! Yan, nagising ulit. Yung kapitbahay na natin. Hallelujah. Sana hindi tayo katukin dyan. Sabi, ano nagsisigaw-sigaw yung tao dyan? Amen. Babae! Inutusan ang isang lalaki
parang hindi maganda. Parang very awkward, coach. But this is the exact picture, mga kapatid. At it was prophesied to her when she heard God, ayun din ang sinabi niya kay Barak. Gabi, no? Baka malamang word for word pa ito. Amen? At sinunod naman siya ni Barak. Buti na nga lang itong si Barak, hindi pasaway. Amen? Kasi kung pasaway pa ito si Barak, ewan ko na lang saan sila pupulutin. So, verse, anong meron dyan? 15. Ano ba? Wala pa, hindi pa gumalaw? Hindi pa gumalaw. Ayan, verse 15. Ayan. At Barak's advance, the Lord routed, ayan na, Sisera and all his chariots and army by the sword. Ayan na corner na. Ito na yung sinasabi ko. And Sisera got down from his chariot and fled on foot. Grabe, ano? Kung makikita mo siguro, can you imagine yung gera, no? Napalibutan. So, ninervyos siguro itong si Sisera. Nagkaroon ng breakdown. Wala na mental breakdown. Tumakbo na parang baliw. He ran away from the battle. Amen? So what is the result? Verse 18. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my lord. Come right in. Don't be afraid." So he entered her tent and she covered him with a blanket. Grabe, no? Sino naman yung Jael, coach? Grabe. Sino si Jael? Did you know that Jael is not an Israelite? She is a Canaanite, according to research, ano? Ito si Jael, she is one of the allies, ang kanyang grupo, isa ito sa mga allies ng mga Canaanites. Wala tong karelasyon sa mga Israelites, sa kanilang gera, wala to. But God used Jael in this circumstance. At paano ba nila natalo ang kalaban? As easy as this. Basahin natin. But Jael, Haber's wife, picked up a tent peg and a hammer. Grabe. And went quietly to him while he lay fast asleep. Exhausted, she drove the peg through his temple into the ground, and he died. Grabe, ano? Can you imagine? Siguro ginapang ni Jael to, no? Ano ba yung tent peg? Di ba sa mga mahilig mang mountain climbing, meron yung mga parang, anong tawag nito? Yung parang lansang. Ano ba ang lansang? Pako. Yan, yung pako. Na para hindi mabuwal yung iyong tent, ay ginagano na ng pako para dumikit at hindi malipad. So, eto yung ginamit ni Jael, no? Yung tent peg, umanap siya ng isang martilyo. Pow! Wala na! Basag ang bungo. Grabe, no? Grabe. I can only imagine. Hindi naman to killer siguro si Jael, pero God used her. Amen! At yun, dahil sa pagod, si Sisera, Jael had an opportunity to kill the commander of their enemy. So, grabe. Ano ang grabe sila, pinatulog niya lang. Yung leader ng kalaban. Amen? Grabe, ano? Who is Jael? Di ba sabi ko kanina, anong prophecy ni Deborah? Di ba sinabi ni Deborah kanina kay Barak, na hindi ikaw ang papatay. Buti na lang, nakikinig tong aking mga audience. Hindi ikaw ang papatay kay Sisera. I will deliver to you, Sisera, in the hand of a woman. Grabe! At nagkatotoo nga, mga kapatid. At ito yung prophecy that was fulfilled, ano? So what we saw here, those who crushed the Lord,
the people of God are now being crushed by God Himself. Sabi, no? Kasi 20 years. These people were oppressed for 20 years. At eto ngayon, bumawi si Lord, pinatulog lang. Wala man lang kaaray-aray. Siguro si Kuan doon, natutulog si Sisera, wala rin kaaray-aray. Kasi pag tusok doon, isang ganun lang siguro, basag ang bungo. This is a picture of God giving justice to His people. Ano? That even though if we are sinners, kasi sinner naman talaga sila, di ba? Pabalik-balik, okay, ayun naman, titiwalag naman, okay, titiwalag naman. Basta humingi ka ng tawad, humingi ka ng tulong, God is merciful and He will rescue you. Ito yung mensahe sa atin, ano? That even though we are sinners, God is merciful and He will rescue us. Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? Medyo malapit na. As we can see here in this story, that God is just. Yes, may kabayaran ang kasalanan. Hindi pwedeng walang kabayaran. Meron talagang kabayaran ang kasalanan. But He is also gracious. When you ask for help, humingi ka ng tawad, no matter what happens, the Lord will rescue you in the hands of your enemy. Woo! Hallelujah. Praise God. And last verse, and we will end here. Ano ang nangyari, mga kapatid? Gusto niyo bang malaman? Basahin natin lahat. Verse 31. Then the land had peace for 40 years. Wow! Hallelujah. 40 years of peace, walang oppression. Pero alam natin anong nangyari after Deborah. It was a cycle. Kaya nga, lumabas sila Samson. Di ba? Sino pala? Sina Gideon. At marami pang iba. Pero sino ang pinadala ni Lord sa huli? It was Jesus Christ. Woo! Hallelujah. Para hindi na maulit ang pa-cycle na pabalik-balik. Yes, the sin is there. But by His grace, tayo na mismo ang lumalayo sa kasalanan. Yun ang maganda doon. So, conclusion. Ito na, patapos na tayo. In your distress, cry out to God for help. For He is a God who is just and merciful. Ang tanong ko sa inyo, when was that time that God rescued you? When was the time God rescued Israel? It was the time when they saw their situation. Nung nakita nila ang situation nila, they cry out before God for help. We are not perfect, gaya ng sinabi ko. But if we come to God and ask for forgiveness of our sins, He is faithful and just to forgive us. Yun naman talaga ang gusto ng ating Ama. Di ba? But this is not an excuse for us to keep on sinning. Amen, walang excuse. Sabi ni Lord, pwede daw eh. Okay daw. Bukas hingin na ako ng tawag. Hindi ko talaga mapigilan. Masarap talagang droga eh. Masarap talagang umarit. Masarap talaga yung Red Horse sa Pilipinas. Malamig. Sumisipa talaga. Sabi ng kabayo. Grr, 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 grr. Amen. But I told you, my brothers and sisters in Christ, this is not an excuse to keep on sinning. Because the grace of God will let you sin no more. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Woo! So the story of Deborah is not just a story of leadership, but this is a story of how God's grace was shown to His people. So paano ba natin to i-apply? How do we apply itong mga napag-aralan natin? Application.
Kasi hindi pwede. Nakinig tayo kay Deborah. Grabe yung example ni Coach doon, pag-message ni Coach, tapos wala namang application. Wala rin. Mapipayda. Ika nga, ilang taon ka tumayo dito, nakita mo na yung kabayo. Napasipa ka. Kasi sabi nila, uhaw na yung camel galing sa Saudi Arabia eh. Grabe. Pag camel pa naman ang uminom, may dalawang bukol sa likod. Ibig sabihin may savings pa yung camel, ano? Hallelujah, wag naman. Kasi in our application, live your life of sin. Iwanan mo na yan, kapatid. Kasi sayang yung turo ni Coach dito. Sayang yung pagtatayo ng mga elder, mga deacon natin dito sa harap. Tapos ikaw pa, deacon ka o elder ka, hindi ka sumusunod sa yung tinuturo. Ikaw nga. Umiiyak si Lord. Kasi sinabi ni Lord, sayang ka na. Yung mga turo, yung pagpapagal mo ng 2 taon, hindi ka mo umuwi. Ito yung testing in your life. Sabi dito sa ating application, live your life of sin. Repent. Humingi ka ng tawad. Turn to God. Hallelujah. Oof. Why don't we all stand? Tumayo po tayo. Hallelujah. Oof. Praise God. Let's all bow down our heads in prayer. Hindi ako galit. Hindi. Ito yung sinasabi ni Lord sa atin. Kung si Lord nga naiiyak, how much more ako? Because I am leading you. Ika nga, ginawa ko ng lahat. Wala na talaga. Like Deborah, sinamahan pa sa gera. Sinamahan pa. Hallelujah. So, ito, makikita natin, what kind of leader is Deborah? Tayo, what kind of Christian we are? Diba? Dapat we are a Christian who listens and gives sound judgment to people. Dapat nakikita na nila ang Kristo sa buhay mo, kapatid. Na hindi yung ikaw pa nangunguna doon. Wala namang problema kung pupunta ka doon. But be a light into this dark world. Dapat, hallelujah. You should acknowledge the command of God sharply in your life na dapat yung mga katropa peeps mo, mga kapar mo dyan sa Pilipinas ay madala mo kay Kristo. Hallelujah, hindi yung ikaw yung madala sa kanilang mundo. And finally, dapat we should be a Christian who leads people to God. Hallelujah. 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 Lord, we praise you. We thank you, Lord God. Sa buhay ni Deborah, Lord, I know hindi madali, Lord God, to be a Christian in this world. I know that, Lord God, maraming mga pagsubok, Panginoon Diyos. But you said in your word that it is not an excuse for us to keep on sinning. Because of your grace, Lord God, it will lead us out of sin, to sin no more. Kaya Lord God, kung para kami mga Israelites, Panginoon, paulit-ulit, it's a cycle na Lord God, nandyan na sa iyong presensya, umalis ulit, pagbalik na naman, aalis ulit. Lord, we break that cycle in our life. In Jesus' name, we bind that cycle in our life by the blood of Jesus Christ. Lord, we renew our relationship to you this morning. Lord God, as we celebrate International Women's Day, Lord, we thank you sa mga babae, Panginoon, na iyong ginamit para i-evangelize kami, Panginoon, to lead us. Maaring itong mga babae, Panginoon, sila yung mga dahilan kung bakit nandiyan kami sa iyong presensya ngayon. Maaring sila yung mga babae, Panginoon, na nagturo sa amin ng iyong salita. We thank you, Lord God, for their lives. We thank you, Lord, sa mga kanilang ginagawa, Lord God, sa iglesia. Kasi ang babae ay hindi babae lamang. They had a very important responsibility in the church. We thank you, Lord God, sa kanilang dedication
sa pagluluto, Lord God, sa pag-a-arrange ng aming mga kakanin, Lord God, sa paglilid ng mga children's ministry, O Lord God, at sa kung ano-ano pa, Lord, yung kanilang mga ministry na hinahawakan. We thank you, Lord God, sa mga buhay ng mga bawat babae dito sa aming lugar at sa mga ibang sektor din, Lord. Alam mo ang kanilang puso, Panginoon, na Lord God, I pray that their labor will not be in vain. Hallelujah. Kay Lord God, we thank you for this day, Lord, for using me to deliver your word. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay may tanim dito, Lord God, sa pinakamadabang bahagi ng aming puso. Selyohin mo ito, Panginoon Diyos, na Lord God, it will remind us always, every day, that Lord God, ikaw na, Panginoon Diyos, ang nakatira dito sa aming puso. Kay Lord God, sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri. Walang iba, Lord God. No one can fathom you, O Lord God. No one, O Lord God. You are an eminent God, omniscient God. Hallelujah. Kay Lord God, we bring you all the thanks and the praise, O Lord God. In Jesus' name, and all of us will say,